Hello everyone. Our video for today is about normalization. Okay? Normalization ng database. So, ano ba yung tinatawag na normalize? So, ang ibig sabihin nun, parang pinaghihiwalay natin yung mga data sa database depende sa ano nila, sa entity. Para maging mas may effective, tapos mas madali maintindihan ng mga user. Okay? So dito, sa example natin, meron tayong unnormalized database, which ibig sabihin is iba-ibang entity yung nakalagay doon sa database na yon. So pag nag-normalize, ang pinakauna yung gawin is kunin yung mga entity. So ano ba yung mga entity? So yung mga entity, yun yung mga person, places, tapos yung mga nakalagay sa database is yung mga data nila. Okay? So need natin ihiwalay yon. So una nating na mapapansin nyo dito sa table, sa database mismo, mayroong student, yan, student name, may course, may professor, tapos mayroong semester. Okay? So ano yung pwede natin ilagay na entities? Minsan ano na to, kaya sa mga exam nyo or activity, minsan given na yung entities. So, ang gagawin nyo na lang is maggawa ng table, tapos salpak na lang nung ano yung mga data. Pero dito, unahin natin is identify natin yung entities since walang given. So ano yung mga entities? So first is student. Ano tayong student na entity? Second is professor. Meron tayong professor. Yan. Then meron tayong course. Okay? Course. And last, meron dito mapapansin nyo, semester. Okay? So sa pag-semester, dapat iba pala to. Pinapalitan natin ng first sem, first semester, ganyan. Tapos dito sa isa is second. Yan. Second. Tapos dito is first. Ayan. So ayan, meron tayong So pag semester, pwede natin lagay, is depende naman yun sa inyo eh. Pero pag ganyan is mapapasok sa unang papasok sa isip nyo is enrollment. Okay? So pwede natin lagay enrollment. Yan. So kung ilan yung entities, yun yung number ng magagawa na table. So dito, pwede tayong gumawa kunwari ng table na ano ba to? Sige. Student table. Yan. Student table. Tapos dito sa is professor table. Then dito sa isa is course table. Course table. Then last is enrollment. Enrollment table. Yan. Tapos, pwede natin i-highlight to. Lagyan ko na lang. Then, white. Yan. Maarte ako eh. Wait lang. Yan. Pwede na lang lagay dito is emerge natin para at least kita. Yan. Ang next natin gawin is i-separate na to.
itong unnormalized database, yung mga table niya is ihiwalay natin. Okay? So first, ihiwalay natin yung first student. Okay? So sa student, pwede natin kunin itong student ID. Okay? So dito, pwede lang natin copy to. Then dito sa baba, ayan. Ayan. So sa student table, may column na student ID. Then, ito yung ano. Then kasama ng student ID is yung student name, syempre. So, pwede natin ilagay yan. Yan. So next natin kukunin, lalait na lang natin to. Yan. So next natin kunin is si professor. So pag ano sa pala, mapapansin nyo, walang ID si professor. Pero pag nag-normalize kayo yung table, required sa bawat table is merong isang primary key. So pag ganyan, kailangan nyo gumawa ng ID para doon sa professor table. So pwede nyo gawin is, una is gawa kayo ng professor ID na column. Yan. Then ito si professor, kukunin nyo yan. Kaso ano po yung isa, si professor contact. Okay, yan. Ito is merge natin to. Yan. So since walang ano to, pwede nyo iset lang ng 1, 2, 3 1, 2, 3, 4. Ay hindi, hindi pala. Since meron magkakaparehas, dalawa lang pala yan. Okay? So, dalawa lang. So, pwedeng tanggalin nyo to. Yan. So, mapapansin nyo, wait. Yan. Kung mapapansin nyo, si is Dr. Smith, yan, naka-existing siya dito. Okay? Tapos mapapansin yung contact number is same lang. So dalawang professor lang yung available. Then this sa student pala is dalawa lang din kasi same sila ng ano ng student ID pa na. So si Alice wala na yan. Alisin na natin si Alice. Yan. So matitira is itong tatlo. Okay? Then next is the course. Okay? Ano natin to? Delete natin para mabawasan. Yan. Next natin is si course. So sa course, ano ba meron si course? Yung ano lang, itong course. So pwedeng gawin natin is course name. So madalas naman kung mga exam activity, given na to, so parang idadrop na lang yung data, o minsan, wala pa siya. So, pwede nyo namang i-rename yun. Okay? Pero, para sigurado, pwede nyo i-retain yung pinaka-column name. Okay? Pero dito, ang ginawa ko is pinalitan ko. Yan. Then, sa course ID. Course ID. Yan. Si course ID. Pero since dalawa yung science, pwede natin tanggalin yan. Isa lang. Then, lipat natin to. Okay. Delete. Yan. So, pwede ilagay nyo dito is 1, 2, 3. Yan. Since wala namang course ID dito, kailangan yung gumawa ng ng pinaka ID niya. Center natin. Same dito. Center.
So, ang last is, nakuha na natin to, student ID, student name, professor ID, professor. Pwede natin palitan tong professor name. Depende sa ano nyo. Yan. Then, course ID, may course name. Ang natitira na lang is semester. Okay? So, dito, bale mangyari, itong si enrollment, ito yung pinaka-main. Siya yung magiging pinaka-main. Okay? So, dito, pwede yung lagay nyo is, ang primary key is enrollment ID. Enrollment ID. Then, wait lang. Yan. Enrollment ID. Student ID. Okay. Enrollment ID. Enrollment ID. Then, dito, susunod is course ID. Then, susunod, ang next nyo is, nakuha na natin yung enrollment, meron tayong enrollment ID, student ID, course ID, then yung professor ID. Okay. Yan. Immersion lang natin yan. 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 Then, sa pinakadulo, yung pinakalas is yung semester na. Semester. So, bali ang mangyari, itong si student ID, course ID, professor ID, dito sa third enrollment table, ang tawag sa nila is foreign keys. Kasi sila yung magko-connect dito sa tatlong table natin. Okay? So, nangyari, meron tayo ditong semester. Ito, semester. Copy natin. Yan. So, sa enrollment ID, meron tayong wait lang. Merge natin ito. Merge. Then merge. Yan. So, highlight natin. Then, enrollment ID. Pwede natin sa 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yan. Then, dito, sa student ID, 1, 2, 1, 3. Okay? Yan. Sa course ID, wait, sandali. Course ID. Yan. So, need natin gayahin to. So, sa number 1, si Alice is math, which is 1. Then, dito sa pangalawa, science, which is 2. Then, dito sa pangalawa is science ulit, so 2. Then, sa pang-apat na is history, which is 3. Sa student ID, yan, 1, 2, 3. Si Alice, Alice Bob, Alice Carol. Yan. Then sa professor, makita nyo dito, Dr. Smith. So, anong ID ni Dr. Smith? So, 1. Then, Dr. Lee, pangalawa. So, anong ID ni Dr. Lee? Which is 2. Then, Dr. Lee ulit. Then, yung last is Dr. Smith, 1. Oops. Yan. Then, center lang natin. So, ayan. Ito na yung natin. Normalize tables. Okay? Meron tayong table for student, professor, meron pong course, tapos enrollment table. Yan. So, naka-normalize na yan. Dito, ito is primary key ng enrollment table. Tapos, ito apat is foreign keys. So, ito yung nakakonect dito sa other tables.
Then, yung semester, yan. Semester information. Then, additional lang. So, dito, madalas kasi is, may mga, aside from IDs na nadagdag, kagaya nito, enrollment ID, professor ID, course ID, na hindi existing dito sa unnormalized table natin, meron pang iba na pwedeng idagdag. So, depende sa ano yun, given. So, madalas is, kunwari, ganito, naka-blanco to, tapos merong additional na dito, may extra table, ay extra column pa, okay, na walang pangalan, kunwari, ganyan, walang pangalan. Then, so, ano pwede natin ilagay dyan? Yun ang tanong. So, dito, enrollment, naiisip nyo, ano ang missing? Okay? So, ano ba yung missing dito sa table na to na pwede nyo idagdag? So, madalas dyan is, maliban sa ID, pwede nyo lagay ng date. Okay? So, kunyari, pangalanan nyo, column, enroll date. Kaya, date enrolled. Ganyan. Date enrolled. Kung mapapansin nyo, wala siya dito sa unnormalized. Pero kung doon sa given is may extra ganito, pwede nyo dagdagan. Okay? So, ganyan, set na lang kayo ng pwede kayo mag-set ng date. Kunyari, 24, ano ba ngayon? 10/5. Okay? So, sino ba si Alice yan? Alice. So, since si Alice is parehas dito, makita yung student parehas na si Alice, pwede nyo iparehas yan. Okay? So, depende naman. Pwede naman to si Bob at si Carol sumabay kay Alice magpa-enroll. Pwede ganyan din ang date nila. Pero, pwede nyo ring mabago. Okay? 7 si Carol. Pero, mas appropriate na kung si Alice, isang student, tapos nag-enroll siya, mas okay na same yung date enroll niya. Okay? So, yun lang. Additional lang.